Di po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti, basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Michael, kagaya ng nalalaman ninyo, mga mahal na taga-subaybay, na ang pangalan po ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at nakasulat po sa Biblia, Iglesia ni Kristo. At sana wag magdaramdam yung ating mga kaibigan sumusubaybay, lalo sa hanay ng mga Katoliko. Basahin po ninyo ang buong Biblia from cover to cover. Wala po kayong mababasang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po kami nanunuligsa. Mga ministro ni Felix Manalo, dahil sa pag-angkin nila sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo, ay tumutukoy sa kanila at wala dang mabasa na Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya meron namang isang vlogger na INC. Sabi nila ang Biblia ang katotohanan. Pero kung ganoon, bakit hindi ito binabasa ng Santo Papa, ang Roma 16:16? Very simple. Tanong, kung talagang ang Roma 16:16 ay tumutukoy sa Iglesia ni Criston tatag ni Felix Manalo, nakakagulat mga kapatid. Bakit? Galing na sa kanila mismo. Ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Cristo. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ang sinabi ni Mr. Sinita ng INC at ni Mr. Michael Sandoval sa INC TV ay isang subaliang pagsalungat sa pangunahing doktrina ng INC. Kung ang Iglesia Katolika ang unang Iglesia ni Kristo, gaya ng kaniyang pahayag at nasaksihan ninyo, ang tanong ay simple, ngunit malalim. Paano masasabi ng INC na sila lamang ang tunay na Iglesia ni Kristo kung kinikilala mismo nila sa sariling INC TV na nauna ang Iglesia Katolika, Iglesyang tinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ang butas na hindi kayang takpan ng retorika dahil ang kontradiksyon ay nagmumula mismo sa loob ng INC. Di lang yan mga kapatid, inaamin pa, sino ang founder ng Iglesia ni Cristo? Kaibigan, ganito po ang nakasulat sa mga pahina 4, 5 at 11 na ating sinipi. Si Brother Felix Y. Manalo ay 28 taong gulang nang itatag ang kanyang simbahan. Si Felix Manalo ang nagtatag. At hindi lang yan, mga kapatid, na nakagulat talaga. Bakit? Alam nyo ba kung tingnan natin ang kanilang Pasugo Magazine?
Ito, mabasa ninyo. Pasugo Magazine, Nobyembre 1951, page 4, ni kapatid Leopoldo Aguilar. Ang Iglesia ni Crispo. Yun po ba ay simpleng pagkakamali lang? Iglesia ni Crispo? Kung di natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. Pero alam nyo naman, kayo mismo at mismo ang mga ministro ni Felix Manalo at mga kaanib na mula pa noong naitatag sila ni Felix Manalo, Katoliko na ang binanata nila. Kaya ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magbuka talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So paano masiguro na hindi binasa ng Papa ang Roma 16:16? Kung palaging binasa yan sa inyong mga ministro, ang malaking problema diyan mga kapatid, yung pag-amin mismo ng INC na Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. So di basta-basta ito mga kapatid na sinabing ang Iglesia Katolika ay siyang dating Iglesia ni Kristo. Pagkatapos, sila'y nanindigan na ang pangalan talaga ay walang iba kundi Iglesia ni Kristo. Ang nakapagtataka lang dito, bakit pagdating sa kanilang Pasugo Magazine, ang Iglesia ni Kristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Baka sabihin nila na palusot mga kapatid na pagkakamali lang yan. Nasa Pasugo Magazine, Nobyembre 1951 sa pahina 4. Sa Pasugo, isinulat yan ni Leopoldo Aguilar. Malinaw. Ano nakasulat? Iglesia ni Kristo. Hindi Kristo. Hindi rin tumutugma sa inaangkin nila sa Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Malaking diferensya ang Kristo at Kristo. Hindi ito simpleng typo lang mga kapatid. Bakit? Kung pangalan ng Iglesia ang ipinagtanggol ng INC, dapat consistent, ensakto at malinaw. Pansinin nyo, Kristo versus Kristo. Magkaibang spelling yan. Magkaibang bigkas. Magkaibang salita. Pangalan ay hindi pwedeng basta-bastang magbago, di po ba? Lalo na kung ito ang doktrina nila para sa kaligtasan. So, lumalabas ang totoong tanong mga kapatid. Kung ang Iglesia ay kailangang tatawaging eksakto ayon sa Roma 16:16, walang bawas, walang dagdag. Bakit mismong sa opisyal na publikasyon nila ng Pasugo Magazine ang nakasulat ay Iglesia ni Kristo? Ibig sabihin, nagkamali ba sila? O yun ba talaga ang pangalan nila? So, ang Roma 16:16 na palaging ginagamit nila mga kapatid, tandaan natin, naglalarawan yan hindi sa rehistradong pangalan sa 1914. Ang Pasugo, Nobyembre 1951 ay patunay na inconsistency talaga. May historical problem sa pangalan at doktrina. Malayo ang Iglesia ni Kristo at Iglesia ni Kristo. Lalo na kung ang batayan ay ang eksaktong pangalan, di po ba? Sa opisyal na publikasyon, lalo na sa isang relihiyong organisasyon mga kapatid, na nag-aangking doktrina na katumpakan, dapat maglabas sila ng erratum kung nagkamali yan. Pero tingnan nyo ang mga nakasunod na Pasugo. Meron bang inilabas na erratum sa Iglesia ni Kristo? Maling baybay, maling pangalan,
at sensitibong theological na termino. Mas lalong sensitibo yung pangalan ng iglesia dahil doktrina mismo ng INC, yung eksklusibong pangalan nito mula sa Roma 16:16. Tandaan ninyo, ang kawalan ng erratum ay indikasyon na hindi nakita bilang seryosong pagkamali. Hindi nila na ituring na mali sa panahong iyon. Imposible naman walang ni isang kaanib nila ang nakabasa para ipaabot mismo sa editor nila na ang Kristo'y nagiging Kresvo. Di mo ba? Yung pasugo nila as official na publication, talagang dumaan yan sa editorial process. Pasugo yan, hindi yan personal blog. Dumaan talaga yan sa manunulat, editor, proofreader, lalo na sa pamunuan. So kaya kung typo lang talaga mga kapatid ang nakasulat, bakit nakalusot ang salitang Kresvo? Kristo, pagkatapos Kresvo, di ba ang layo? Di ba nakakagulat na binanatan ang Iglesia Katolika na wala sa Biblia Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, kundi Iglesia ni Kristo. Pero di ba kayo nagulat? Mismo na ang kanilang ministro nagsabi na ayon mismo sa kanilang pasugo magazine, si Felix Manalo ang nagtatag sa kanila. At si Sandoval naman ang nagsabi na ang Iglesia Katolika ay siyang unang iglesia ni Kristo. Pagkatapos, nanindigan sila na ang tunay na pangalay iglesia ni Kristo. Pero ang resulta, abay, sa pasugo, iglesia ni Kristo.